Pormal nang inilunsad ang pinakaunang pangmatagalang industrial roadmap ng bansa na itinatag sa ilalim ng Republic Act 11981. Nakatuon ang Tatak Pinoy Strategy Act sa pagpapatatag ng value chains at paglikha ng mas maraming mataas na kita at dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Trade and Industry, gagawing mas globally competitive ang mga produktong lokal, kasama ang mga semiconductor, electronics, agro-processing, pharmaceuticals, at defense manufacturing. Mas mapapalakas din ng Tatak Pinoy ang mga MSMEs at ang inobasyon. Sometimes we forget the strength of the local market. In fact, the local market is what attracts the foreign investors to come here. We are almost 120 million Filipinos, so let's not discount the local market also. Iginit naman ni Education Secretary Sonny Angara na siyang pangunahing may akda ng batas na nakasentro ang Tatak Pinoy sa pag-angat ng kakayahan nitong gumawa ng mas mataas na halaga at pagsulong sa mga produktong pang-teknolohiya para sa pag-angat ng kita. The core idea is economic complexity. What is that idea? It's a little wonky, but it just says that the most successful countries with the highest standard of living are those which produce the most economically complex products. What is an economically complex product? It's a TV, it's an airplane, it's an Apple phone. Because there's so much know-how goes into making these products. Dagdag pa ni Angara, malaki ang magiging papel ng DepEd sa paghahanda ng mas mahusay at world-class na workforce. Samantala, iginit ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Honorary Chairperson Sergio Ortiz Luis Jr. na malaking tulong ang pagkakaroon ng legal framework sa pagpapatibay ng local sourcing at supply chains. Aniya, makakatulong ito sa maliliit na negosyo at magpapalakas sa kakayahan ng bansa na lumahok sa pandaigdigang merkado. Many of the exporters, especially small ones, are mongrels in a way. No? They're local and supplier. No? So they will thrive because the imports will be difficult. So the domestic production will be competitive even locally. And then for export, they will be competitive. Kasabay ng implementasyon ng Tatak Pinoy, nagpapakita ng malakas na pagbangon ang export sector. Batay sa pinakahuling datos, lumago ng 19.4% ang exports ng bansa mula $6.2 billion noong nakaraang taon sa $7.39 billion ngayong October 2025. Ayon sa Tatak Pinoy Council, maaring makalikha ng mahigit 11.3 million na trabaho at makapag-ambag ng hanggang 8 trillion pesos sa ekonomiya ang strategy pagdating ng 2040 sa pamamagitan ng mas modernong procurement, mas integrated na supply chains at mas mataas na antas ng lokal na produksyon. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.